Nako, heto na mga kababayan, na booking na. Kumalat na larawan, sobrang nakakahiya. Nako po, Madriaga booking. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin yan i-play mga kababayan, eto po na. No, pasadahan po muna natin itong mga nagta-trending na balita ngayon dito po sa Pilipinas mga kababayan. Ito po. No. Nako, etong si Secretary Sharon Garin. Ayan Secretary Sharon Garin mga kababayan ay hindi sang-ayon, no? Naalisin po ang VAT, okay? Naalisin ang VAT ng petrolyo. Kasi sabi niya po dito mga kababayan, 170 billion, ayan napakalaki no, 170 billion mawawalang kita ng gobyerno kung aalisin ang VAT sa petrolyo. Ayon po yan kay Sharon Garin mga kababayan. Pero yung mga kababayan natin, nanggigigil po dito no, kasi biruin mo 170 billion po ang mawawala kung sakasakaling ibawas no or alisin yung VAT ng petrolyo. Pero ayaw po nilang alisin no kasi mawawala po yung 170 billion. Pero pagdating po doon sa flood control project no mga kababayan ay okay lang po sa kanila kahit mawalan po tayo ng trilyon. Biruin nyo 170 billion versus trillion po mga kababayan na ito yung 170 billion makakatulong po yan no, makakatulong po itong 170 billion sa ating mga kababayan pero ayaw po nilang tanggalin. Bakit ano yan tax po yan mga kababayan na posibleng gamitin ni Marcos Jr. Sa mga flood control, okay, na pwede na nilang mailagay sa mga maleta mga kababayan no. Kaya naman pala, no? Ayaw nyo ng direktang nakikinabang yung taong bayan sa pagbawas po ng VAT, no? Yung value added tax, no? Sa petroleum products. Biruin nyo, 170 billion po mga kababayan ang mawawala. At saka talagang hindi po papayag sila dyan mga kababayan sapagkat nandyan po si si Recto, di ba? Si Recto po ang author niyan na 12% VAT mga kababayan. So ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Mario, sabi po ni Mario Miranda, hindi po nagninegosyo ang gobyerno. Ang kontrata natin ay may integridad na serbisyo, Madam Chair. Aray. Sabi naman po dito ni Alger Pipito, kahit trilyon pa mawala okay lang. Nanakawin lang din naman. Maghahati-hati si Gob, si Kong, si Mayor, si Engineer, tapos si Kap. Ayan na. O yan yung sinasabi natin mga kababayan na kahit hindi, diba? Ikaltas man yan sa hindi, yung 170, itong sinasabi ni Garin, no? Yung 170 billion na yan, ikaltas man yan o hindi mga kababayan, mawawala at mawawala pa rin yan. Okay? Mabuti sana kung alisin na lang yung VAT na yan mga kababayan para lahat po ng Pilipino makinabang. Kaysa naman po sa hindi nga inalis pero mawawala rin naman, sino lang daw yung makikinabang? Ito, sabi po dito, si Gob, si Kong, si Mayor, si Engineer, tapos si Kap. May kapitan pa ba? Sobra naman yan. Yung Kong, talagang marami po sa Kong, di ba? Sabi po dito, current pondo nga nawawala maski di tinatanggal ang VAT. So anong lugi? At mawawala sa gobyerno kung tatanggalin muna ang VAT. Pansamantala lang naman ito mga kaubayan. Bakit ayaw nilang tanggalin? Ay nako. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan sa sinasabi ni Garin, no? Na 170 billion ang mawawala mga kababayan kung aalisin ang VAT sa petrolyo. Ayan mga karabin natin, just comment down below. At eto, pasadahan din po natin ito mga kababayan kasi di ba ayaw na nga nilang tanggalin yung
VAT, no, ng petrolyo, tapos hindi naman nila ini-increasean ang taong bayan, yung mga manggagawa. O eto po, sino po ito? Siya po si Executive Director, no, ng NWPC. Ito po yung ano bang tawag dito sa, teka lang, tingnan ko lang mga kabayan. Sa National Wages Productivity Commission, yan Ito po si Executive Director ng NWPC, no? Crisilda C. Ayan mga kabayan. Sabi niya po kasi dito mga kabayan, no? Sabi po ni Crisilda C. Ayan walang rason na itaas ang sahod ng mga empleyado kahit may krisis. Kawawa ang mga negosyante po. Mapapamura ka talaga dito mga kabayan, no? Hindi nila pwede itaas. Ayan, no? Sabi po ni hindi pwede itaas ang sahod ng mga empleyado kahit na may krisis. Kawawa ang mga negosyante. Ayaw nyo nang di ba? Ayaw nyong tanggalin yung VAT, pero ayaw nyo rin naman taasan yung sweldo, di ba? Kasi pag tumaas po yung mga presyo ng mga produkto, mga kababayan, yung sweldo mo hindi nakakasya yan, di ba? Pero ang gobyerno natin hindi daw pwede taasan ang sweldo. Kahit na may krisis kasi malulugi yung mga negosyante. Talagang pro-oligarch talaga ang administrasyong ito, no? Ay nako. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Julius Cordero, dapat sa lahat ng ahensya ng gobyerno sumahod din ng minimum wage para maranasan ninyo ang nararanasan ng mga manggagawa. Ewan ko lang kung kayong lahat mag-iyakan sa taas ng bilihin at gasolina. Correct, no? Kasi yung ibang mga empleyado, mga kababayan, sa gobyerno natin, no? Kumikita yan ng 100,000 a month, di ba? Yung mga executive niya, kumikita po yan ng 100,000 a month, 50,000 a month, di ba? Paano na lang yung mga ordinaryong mga manggagawa? Nako, yari tayo dito mga kababayan. Sabi po dito ni Marvin, it is hard to fight what is right when the government is wrong. Ayan na. It is hard to fight what is right when the government is wrong. Ayan. Sa palagay niyo po ba mga kababayan, ang gobyerno po ba natin ay wrong or nasa tama? Nako po. Ito sabi po dito ni Jeromel, ayan sa Ganay, may kickback sila sa negosyante. Sa empleyado, wala silang kickback. Aral ko po. Maybe, no? Posible yan, di ba? Sabi po dito ni Jody Santos, Saints, Dolly, Department of Labor Employer, dahil kapakanan ng mga employer ang mas mahalaga, hindi na employee, okay? Hindi na po Department of Labor and employer na po mga kababayan kasi pinalitan na po. Mahalaga po sa kanilang employer, malangya talaga. Isa na lang mga kababayan, sabi po dito ni Erickson, put tank in a mall, putang ina mall. Yun, nagets nyo ba? Maganda to, putang ina mall. Sa mga lingkod opisyal ng bayan ng bansa, gawing minimum wage, lalaki ang sahod nyo. Ang lalaki ng sahod nyo, apakayaman nyo na mga sir mama. Kami tagabayad ng buwis, kaltas sahod, tapos kayo paldunag, papayaman lang. Correct. Mga pusong walang malasakit. Ayan mga kabayan. Correct naman yung sinasabi niya dito, no? Tayo pong mga manggagawa ay nagpapakahirap para po makasahod sila ng sobra-sobra sa minimum wage. Hindi ba kayo nahihiya? Yung mga sweldo ninyo sobra-sobra sa minimum wage tapos yung nagpapasweldo sa inyo minimum wage lang. Nako, nakakahiya po yan mga kababayan. Pero anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan sa sinasabi nitong babaeng ito na si Executive Director ng NWPC, no? Na si Crisilda C, na walang rason na itaas ang sahod
ng mga empleyado kahit may krisis, no? Kahit may krisis, kawawa ang mga negosyante. Ayan, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ito lang naman, kumalat ito sa social media. Isa ito sa patunay na itong si Madriaga na ito sinungaling. Nag-post siya. So booking si Madriaga. Ha? Dito pa lang booking na sila na si Madriaga ay scripted. Kaya kayong mga taga House of Representatives, di ba kayo nahihiya dito? Di ba? Sa Instagram story po ito, sinabi ni Lee, pati ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, hindi sang-ayon sa kanya. Kadugo na niya yan, ha? Kapatid pa niya. Hindi sang-ayon sa kanya. Ngayon, si Senator Amy, nagsalita na rin si Senator Amy. Nagsalita na si Senator Amy patungkol dito sa... Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, dito sa vlog na ito ay i-explain ko sa inyo gaano kapalpak itong si Ramil Madriaga, ang kanilang star witness kuno, at bakit ang taong bayan ay alam na nila ang kalokohan ng House of Committee on Justice dyan sa Kamara. Okay? Dito sa vlog na ito, i-explain natin yan lahat. Kasi kung makikita mo sa social media, ang dami na pong nagpo-post patungkol po sa inconsistencies nitong si Ramil Madriaga. Okay? Yan po ang ipapaliwanag natin kasi po hindi po tayo papayag na ganun-ganun na lang silang na gumagawa sila ng witness na sa totoo naman ay nagsisinungaling. Okay? Halatang halata si Ramil Madriaga, yung pag-iyak-iyak niya, obvious na obvious yun eh. Di ba? Maraming ang nakapansin doon sa pag-iyak niya na parang walang luha na tumutulo. Tapos, heto si Luistro, itong committee chair na Pero grabe Grabe, pero si Jesus Falsis, sabi niya mga kabayan, yung pag-iyak ni Madriaga, yan ay patunay na siya ay credible. Parang ikaw lang nagsabi niyan mga kabayan. Di ba? Parang si Jesus Falsis, attorney yan Attorney Jesus Falsis po ang pangalan ng loyalistang yan. No, sinasabi niya na yung pag-iyak daw ni Madriaga ay ayun na ang basihan nila ng pagiging credible. Hindi na kahit magsinungaling pa si Madriaga dahil umiyak, no, dahil hindi totoo ang kanyang, kahit hindi totoo yung sinasabi niya dahil umiyak, credible na yon. Ano to? Ano ba ito? Screening ba ito ng mga mag-aartista para masabi mong credible na yan? Hindi po pag-aartista ang pinasukan diyan ni Madriaga. Witness po mga kababayan. Pag sinabi natin ng witness, one of the requirements is telling the truth, di ba? Magsabi siya ng totoo. Yun po ang totoong credibility. Hindi yung pag-iyak-iyak na yan. Ang Committee on Justice, tinutulungan pa niyang maiyak si Madriaga. Yeah? Tinulungan pa niya. Sabi niya, naiyak ka ba? What happened? Bakit ka umiyak? Basahin mo ulit. Naiyak ka ba? Anong klase yan? Sabi pa nga mga kabayan, saan parte ka naiyak? Basahin mo nga ulit kung saan parte ka naiyak ng affidavit mo. Putsang galang yan mga karibi natin. Chairman yan Yung chairman yan mga kabayan ng Committee on Justice. Diba? So, napaghalataan po, yan po ang nakikita ko sa social media. Kasi po sa Facebook, sa YouTube, binabasa ko ang mga comments ninyo. Nababasa ko doon, ano ba yan? Itong Committee on Justice na kung saan nabanggit noon ni Luistro na ito raw yung kasi marami po ang tumututol na bakit niyo i-invite si Madriaga? Sabi pa ni Karen Davila, what is the relevance na sa impeachment complaint? Bakit si Madriaga ay dapat pang papuntahin dyan sa House Committee on Justice? Nabanggit doon, nabubuking itong si Luistro sa kanyang interview. Sabi pa nga niya doon, to test the credibility of the resource person. To test raw. Paano yan? I-test natin yung credibility ng isang tao. Probing ka ng probing eh. Probing siya ng probing. Diba? Hanggat nakalusot yung isa, mismo sarili nilang kasamahan na si Ridon, si Madriaga, huling-huli. Sabi niya, kailan yung nangyari yung kasal ng inyong anak? Sabi niya, 3 to 4 years. Ay,
6 to 7 years. Anong anong klaseng Anong klaseng witness 'yan na hindi man lang maalala ang yan, isa pa yan ang daming nagko-comment yan. Kasal ng anak mo hindi mo maalala, and that is a special event na hindi mo dapat kalimutan. So halatang halata na may script siyang sinusunod. Okay? May script siyang sinusunod kasi may kumakalat rin na picture na si Madriaga bago nag-hearing sa backstage, no? Nagbabasa na siya ng script. Hindi ko lang mapakita yung picture dito nagbabasa. Nagbabasa siya ng script doon, no? Ganun, no? Nakabasa. Ang daming script. So, yung affidavit niya, scripted yun. Yun ang ating paliwanag doon. So, ewan ko na lang kung may confidence pa ang kamera para iharap ang kanilang sarili dito sa issue na ito. Nako, sabi naman po ni Chua, mga kaubayan, hindi naman ano yun eh. No, hindi naman po, okay lang daw yung mga sinabi ni Madriaga, hindi yun makakaapekto doon po sa kabuuan ng kanyang affidavit. Kahit magsinungaling pa parang ganun po yung context kahit nagsisinungaling na si Madriaga, okay lang kay Chua kasi may sinasabi naman daw siyang totoo. Ganyan po yung context. At hindi pa naman niya daw yung formal na hearing, no? Doon pa naman daw sa Senado. Pero po, chick mga kaubayan, no? Dito pa nga lang sa inyo, nagsisinungaling na paano pa kaya sa Senado? Diba? Kasi halatang halata na sila na atat sila na papuntahin si VP Sara dyan sa House of Representatives para ipahiya, para siraan. Kasi dalawa lang yan eh. Kung magtatagumpay sila sa kanilang impeachment, well and good, di ba? Kasi hindi na makatakbo si VP Sara kung ma-impeach. Ngayon, itong pangalawa, kung hindi magtatagumpay sa impeachment sila, at least naman napapunta nila at nasiraan nila si VP Sara. Alam nyo, hindi na kailangan yan na pumunta-punta pa si VP Sara diyan sa House of Representatives. Bakit nung una, 'di ba? Yung unang impeachment nila, ang bilis-bilis nga nung pirma, 'di ba? Within the day, naka-gather agad sila ng pirma. Tapos ngayon, bakit ganito? Biglang nag-iba po yung kanilang Bakit? Kasi alam po nila, pinatatagal lang nila ito no? Kasi alam naman nila. Okay? Kung ano po ang kalalabasan nito pag napunta ito sa Senado. Kaya sinasamantala na po nila at inuubos na lang po nila yung oras nila, no? Hindi sila nagmamandali, kundi inuubos po nila yung oras nila para magpasikat dito, no? Para mambuli, para sa mga interview nila. Dahil papalapit ng eleksyon, gusto nila magpakilala, no? Pero nagkakamali kayo, makikilala kayo ng taong bayan sa ibang paraan, no? At yun ay hindi nyo nagugustuhan. Alright, anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kababayan, just comment down below. At syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.